drama talaga, publicity lang, at saka talagang pabida-bida lang. Ayan po yung ating opinion, interpretation dun sa ginawa ng mga senador na identify sa mga Duterte. Alam niyo kung bakit ko binabanggit yun? Di ba nitong nakaraang linggo o nung nakaraan lang, after election o before election, nagpuntahan doon sa The Hague, Netherlands, ICC para kanilang dalawin, puntahan si dating Pangulong Duterte. Wala namang nangyari. Hanggang rally lang sila. Nagpunta sila doon para lang mag-rally. Hindi sila yung kanilang planong magpunta ron para kausapin si Duterte, hindi naman po nagkaroon ng katotohanan. Kasi hindi naman sila pinayagan ng mga security ni Duterte. Ang tanging pinapayagan lang noon until now ay yung mga abogado at yung pamilya ni Duterte. Ang mga politiko at supporters hanggang rally lang. Hindi nila nakikita. Kaya nga ilang beses nung bumalik dun si Padilla, 2 beses na. Ano bang ginawa ni Robin Padilla sa bandang huli na para siyang nakakatawa na? Kinakausap yung picture ni Duterte. Yung malaking picture ni Duterte, nilagay dun sa harap ng rally, dun sa harap ng ICC, at nagpakuha ng picture. Hanggang dun na lang. Kaya nga, biro'y totoo eh. Gusto lang pala niyong magpakuha ng picture sa ganyan. Ang dami dito sa Maynila ng ganyan. Dami dito sa Pilipinas ng picture ni Duterte. Dapat doon na lang kayo. Hindi pa kayo gumastos. Yan pa. Speaking of gastos, sino ba ang gumastos papunta dyan? Sino ba ang mga senador nagpuntahan doon na ang piling nila kanilang maiuwi? Diba? Jaime Marcos, Marcoleta, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Kasama pa yung ibang mga politiko na talo sa eleksyon. Nandun sila. Ang kanilang publicity at pambobola sa mga tao, iuuwi nila si Duterte. Malapit nang iuwi. Iuwi nila, hindi pwedeng hindi. Lahat yun gimmick, lahat yun publicity, lahat yun budol, lahat yun paninilang. Kasi lagi ko naman sinasabi from day one, wala nang control kay Duterte ang mga kaalyado at ang ating gobyerno. Ang may control lang kay Duterte ay ICC. Kung ano ang kanyang gagawin sa kay Duterte, yun ang ating hintayin. Nagpapapaniwala kayo sa gimmick nito mga politikong iuuwi nila, papauwi na. Yung iba nga dyan, gumagawa pa ng gimmick, nakasakay na si aeroplano. Yun ay for views, for subscribers only. Nililin lang kayo para lang kayo manood at makinig sa kanila. Alam nilang hindi mangyayari yun, pero ginagawa nila kasi nga gusto nilang makakuha ng viewers at followers. Niloloko lang kayo ng mga gumagawa niyan. May mga political vlogger na gumagawa niyan. Hindi lang DDS. Pati yung mga nagpapakilalang mga maka-administration, mga Marcos administration, gumagawa na rin yan for views and subscriber only. Hindi po mangyayari yun. Maniwala kayo sa akin sinasabi. Kapag merong court order, court release order, yun lang ang totoo. Pag inilabas ng korte yan ang magpapauwi kay Duterte. Pero yung gimmick, publicity, drama, speeches at kung ano-ano ng mga politiko, lahat yun garbage. Yan, lahat yun yan pamumulitika lang. For publicity, para sila pag-usapan. Alam nangyari? Robin Padilla, 2 beses na yung punta ron. Naiuwi ba niya? Jaime Marcos, Marcoleta, si Bato. Ano nangyari? Alam. Ngayon ang tanong, sino ang gumastos sa kanilang pagbibiyahe? Sarili ba yon? Magpaliwanag kayo. Yan ang challenge ng channel na ito. Walang personalan. Ipaliwanag nyo. Pera ba ng bayan ang ginamit nyo dyan o sarili nyong pera? Kung sarili nyong pera, alam problema. Kahit sa kayo magbiyahe, sarili nyong pera pala eh. Ngayon, kung pera ng gobyerno, may problema kayo. Kasi hindi trabaho ng senador ang magpunta dyan para lang bulahin yung mga taong kanilang maiuwi. Paano nyo maiuwi? Wala naman kayong kontrol. Sinabi na nga ng mga eksperto at sinabi na rin ng ICC. Okay? Hindi pwedeng makailam ang Pilipinas dun sa proseso kasi hindi na tayo member ng ICC. Bakit pa tayo hindi naging member ng ICC? Di ba nag-withdraw si Duterte noong 2019? Dahil alam niya yung kanyang ginagawa noon.
meron siya magiging problema dahil 2017 pa lang nag-file na ng reklamo ang grupo ni Trillanes at Magdalo. Sila yung mga original complainant diyan sa ICC. Ayan po yan. So, huwag kayong magagalit. Huwag po kayong magpalinlang. Ginagamit lang kayo nitong ilang mga politikong ito sa kailang publicity. Pero alam naman nilang wala silang kapangyarihan. Wala silang magagawa para iuwi. Pero pinaasa kayo. Maniwala kayo sa akin. Sa ayaw nyo, sa hindi, yan ang totoo. Ang aking paniniwala. Release order o court order, yan lang tayo maniwala. Pag wala nun, hindi totoo yan. Lahat yan ay gimmick lang ng mga ginagamit ang issue ng Duterte. Magpakatotoo tayo. Sabihin natin sa lahat na wala tayong restriction yan. Hindi yan basta-basta makakauwi. Nakita niyo si Attorney Nicholas Holtman. Di ba iba na nga yung galaw niya, Holtman? Ano sabi niya? Holtman ba yun? Ano ba sabi niya? Ang kanyang plano ngayon maghanap na siya ng mga bansang member ng ICC. At baka yung ibang mga bansa na member ng ICC ang merong kapangyarihan at restriction para i-custody o temporary doon tumira si Duterte. Alam ng abogado na hindi pwedeng ang Pilipinas ang mag-custody kay Duterte kasi hindi na tayo member ng ICC. Kaya nga yung pag-withdraw ni Duterte sa ICC, nakasama pa sa kanya ngayong siya ay nakakulong at siya may kaso ron. Kasi hindi siya maipagtanggol ng Philippine government kasi nga wala tayong personality dahil nga hindi tayo member. Yun na yung galaw. So bakit gagalaw yung abogado ni Duterte ng ganung statement at kanyang ginagawa kung alam niya na meron tayong restriction? Kaya again, babalikan ko yung sinasabi ng mga politiko, nakakampi at kilalang Duterte senador, binubola lang kayo, pinapaasa lang kayo, nagpapalakpakan kayo sa mga pambobola nila at sinasabi, katulad ni Amy. Nagpunta ron, hindi nga nakausap si Digong Wala namang politiko na karating doon, nagpunta ron, nakausap si Duterte. Hindi, wala. Kasi hindi pinayagan ng korte, hindi pinayagan ng security. Nakakausap lang nila yung abogado. Tapos sabi ni Amy, iuwi namin. Kailangan namin iuwi si Duterte. Kala mo bagahe lang Iuwi namin, amin yan. Naloko na. Ayan, maging aral, huwag kayong magalit. Alam ko yung mga DDS, alam ko yung mga troll, dahil saradong isip nila, hindi sila maniniwala sa sinasabi ko. Ay di bahala kayo. Ang maniniwala dahil sa sinasabi ko, yung matatalino na Pilipino. Mga followers ko, subscribers ko at mga viewers. Yung mga saradong isip, kahit anong paliwanag, galit pa yan. At hindi naniniwala. Kasi ganun sila. Ay di bahala kayo. Hindi ko naman obligasyon pilitin kayo. Ang aking obligasyon bilang mamamayag at vlogger, political vloggers, sabihin ang totoo para hindi sila malinlang. Maraming gumigimik na mga vloggers para lang pag-usapan at panoorin, pero hindi naman totoo ang kanilang mga pinagsasabi at ginagawa. Hindi ko nila lahat. Yung nagagalit, yung pikon, kasi baka guilty kayo. Please like and share, subscribe.